Hello Pisces! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising sign o Venus. General reading tayo ulit para sa sign ng Pisces. Happy birthday, Pisces! Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang reading sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron at merong dahilan kung ba tayo napadpad dito. Oops! General energy. May dahilan kung ba tayo napadpad dito. Actually, pwedeng algorithm, pero more than that, there must be a message na meant for you to hear here. Pwedeng dito sa card na ito, pwedeng sa deck na ito, pwedeng doon sa oracle, lalo na doon sa oracle. Okay, what are you refusing to reassess? Maaaring merong parang pinupush sa'yo ni universe every time na gawin mo na to, gawin mo na yan, o kaya example niyan, mag-aral ka na. Halimbawa, binubulong sa'yo na parang gusto mo mag-masters kasi gusto mong mag-promote, o pwede din naman na settling down sa romantic life. Pero there's something na you are not, parang focusing on. Pwedeng yun yung script mo, you're not focusing on, hindi mo siya priority, pero deep inside you, alam mo na kailangan mo nang mag-focus doon. Kailangan mo nang harapin yun. There's something na needs reassessment in your life. Pwede kasi na tinatry kang i-redirect ng universe sa mga, sa path na whatever. I don't know if it is a calling. Pwedeng calling yan eh. Alam mo yun, nire-redirect ka doon, ang dami ng signs na kailangan mong pursue yun. Pero for some reason, hinuhold, mo, parang hindi mo pinapansin, kahit yung mga signs, nagpapatay mali siya ka, kunwari hindi mo nakita yung signs, I don't know. Pero there's something in your life right now na kailangan ng simulan, pero hindi mo pa, ayaw mo pang lumingon dun sa part na yun ng life mo. I don't know what that is. You would know what that is. Pero there's something, kasi itong judgment, parang second to the last sa major arcana. Ang major arcana ng tarot, it is parang yung highlights of your life, highlights of a human's life, yung mythological journey. Hero's journey, kumbaga, sa mga pelikula, di ba, merong hero's journey. Lahat ng naratibo may hero's journey. Yun ay yung journey mo from starting until ending, closing that chapter. Ang judgment, itong card na to, ito ay second to the last, bago ka mag-close ng chapter. So, hindi ka pa makakapag-close ng chapter kasi there's something in your life that needs re-evaluation. Example pa niyan, ang pwedeng example niyan ay um, halimbawa you are in a toxic relationship, matagal nang dapat na layasan mo yung relationship na yun pero hindi ka umaalis for some reason. Hindi ko sinasabi na you have to leave, kasi ito dito pa lang sa deck natin malalaman kung ano ang ganap, pero yun. Non-cooperative, ayaw makikooperate ni Pisces. Pwede yung iba sa inyo stuck sa old ways o kaya stuck sa parang dating gawi. Yung iba sa inyo kung nakipag-break kayo, hindi pa kayo maka-move on at hindi kayo gumagawa ng paraan para fully maka-move on. Yan yung judgment as a core energy. Very, very you. Si Pisces, very, very you. Getting in touch with your emotions. Maaari sigurong maraming tutol o maraming duda sa relationship na nagkaroon ka. Kung ikaw nga ay nakipaghiwalay, parang hiniwalayan ko na nga, ano pa bang gusto nyo? Pero kung ikaw yung tatanungin, parang ayaw mo sanang makipaghiwalay. Yung ganon. Something is not, parang hindi nagsisit well sa'yo, hindi ka happy doon sa yung status ko, yung usual na ganap. Ayaw mong kumbaga, balahibo ng aso ko. Ayaw mong makikooperate. Pwedeng iba sa inyo who has left a toxic situation, pwedeng ginugulo ka pa rin ng family ni ex and hindi ka fully move on dahil sa kanila or hindi ka fully makapag-heal. O kaya naman, halimbawa, meron kayong anak, yung iba sa inyo merong anak, tapos hindi, very Ellen Adarna yung unang ko naisip eh. Alam mo yun, hindi mo pinapakita yung anak mo kasi walang sustento. Pwedeng ganun. Na wala kang magawa
wala kang magawa, hindi mo puwedeng kalimutan si ex kasi meron kayong may bunga ang inyong dating pagmamahalan. Pero there is an energy here na you are still trying to prove, na worthy ka sa posisyon na 'yan. On the flip side, ang isang scenario naman nakikita ko ay, 'di ba yung una ko sinabi is ex na hindi ka maka-move on, hindi ka maka-heal kasi merong may bunga. Yung iba naman sa inyo ay you are in a new relationship na akala mo okay na, pero hindi, parang constantly you are trying to prove yung spot na yon ikaw yung pinili and parang naiinis ka kasi bakit kailangan kong i-prove na ako yung pinili. I mean, bakit parang kasalanan ko ay ako nga yung pinili. Parang ganun. Kung sa career naman related ito, meron kang parang may bumabagabag sa'yo. Sabihin na lang natin na ganun. May bumabagabag sa'yo na pwedeng may ayaw kang katrabaho. May bumabagabag sa'yo na tao, pwedeng na grupo, na or boss, lalo na ito, Queen of Swords, somebody is a cold-hearted bitch. Cold-hearted bitch, usually they are the type na very prangka sila, pero as reverse, taklesa sila. They don't really care about how you feel or how you um, want to navigate the situation. Very emotionally driven kasi si Pisces. Very emotionally driven ka and mataas ang sensitivity mo, mataas ang kutob mo, ang intuition mo sa mga bagay-bagay. And you are navigating perhaps a position or a leadership position na hindi siya taliwas siya doon sa ibang tao sa leadership, sa office nyo. Pwedeng merong boss na hindi mo direct supervisor na intrimitida o kaya nakikialam doon sa mga bagay-bagay. And hindi siya nakakatuwa and ayaw mong siyang katrabaho or ayaw mong ibigay kung ano yung gusto niya, ayaw mo mag-cooperate dun sa mga gusto niyang ibigay sa'yo. Pwede naman ay iba sa inyo. Meron you are presented with a lot of options. You are presented with a lot of options, parang ang daming opportunity. Pero for some reason, nagsistay ka kung nasaan ka ngayon. Nagsistay ka and hindi mo din naman ma-explain sa mga tao kung bakit ka nagsistay. Hindi mo din alam kung bakit nabubwisit ka dun sa merong hindi ka aligned with sa kung ano man yung sitwasyon mo ngayon. And you are constantly trying to prove yourself. You lead with emotions, pero there's this some person na very intellectual to a fault. Intellectual to a fault meaning puro sila reason pero hindi nakikiramdam. Unlike you na ginagamit mo yung emotion mo para i-navigate kung ano man yung um, challenges na dumarating sa'yo. There is something in your life na you have to close Yun nga yung core energy mo. You have to close and for some reason hindi mo pa ma-close. Pero hindi mo din masagot kung gusto mo bang i-close. Kasi para ma-close mo yung chapter na yun, kailangan mong makipag-usap or kailangan mong makipag-negotiate or kailangan mong makatrabaho yung mga ayaw mong makatrabaho or kailangan mong makausap ulit. Halimbawa, yung ex, kailangan mo silang suyuin o kailangan mo silang, basta kailangan mo mag-negotiate. And that is something na doesn't bring you joy kasi parang ako na lang lagi ang mag-a-adjust or ako na lang lagi ang magta-try na patunayan na kaya ko naman.
Pero ang pinakamaganda dun, always channel the energy of this queen. This is the Queen of Cups. You are in the right emotional space. Hindi ka hindi ka papatol because kahit nakakabusit sila, hindi ka papatol kasi you are emotionally mature enough. And while it is a struggle for you to continue, ayaw mo munang pumatol and ayaw mo munang gumawa ng mga bagay-bagay, drastic na mga bagay-bagay. Puwede din naman ay iba sa inyo ay merong lumalapit sa inyo, puwedeng boss, eh. Actually, yung isang extreme 'to ha, pero baka may maka-relate, eh. Ang nakita ko merong isang boss na ka-MU niya or girlfriend daw, tsismi-tsismis sa office na girlfriend niya yung isang boss. Pero hindi sila umaamin na sila. Pero parang alam ng lahat na may something silang dalawa. Puwedeng yung iba sa inyo pinag-iinitan nung nito, yung sinabi ko kaninang cold-hearted bitch, pinag-iinitan nung isa kasi alam niya na yung boss na isa ay may gusto sa'yo. Pero hindi ka papatol, hindi ka para pumatol. Extreme yun. Pwedeng walang makarelate dun, pero pwedeng may isang tao na gano'n yung scenario. And alam mo, you deserve to be in that spot where you are now. Alam mo yung, ang dami-dami ko na nga iniisip, dadagdag pa kayo. Parang nananahimik ako dito. Bakit parang kasalanan ko? Ganun. Bakit parang kasalanan ko? Bakit gusto nyo pa na mag-cooperate ako sa inyo? Bakit gusto nyo pa na gawin ko to? Eh, nananahimik ako. Nananahimik ako dito. Tantanan nyo ako. Pero it's not something na you would say outright. Pero, ano ka lang, keep calm and carry on lang ang peg mo. Kasi maraming bumabagabag sa'yo na iba para ano mo pa 'to, pagtuunan mo pa ng pansin. Yun nga lang nga, tandaan natin ang core energy mo ay judgment. So, there could be something itong bina-brush off mo, itong hindi mo pinagtutuunan ng pansin, yung decision mo doon, it could ano, parang make or break yung rest of the year mo. So, the more na siniset aside mo siya or the more na hindi mo siya tinatackle, the more na hindi mo siya hinahandle, the more na babagabag lang siya sa'yo. Pwedeng yung natatap ko na energy natatap ko na Pisces right now, ang energy niya ay ano, kalmado lang. I mean, emotionally driven siya, led by emotions, pero you are not to decide based on emotions. Mature yung Pisces na nakaka-connect ko ngayon. May ano siya, may ano din eh, parang, ayoko nga, hindi ko gagawin yan, no? May ganun din. And sometimes it's at the expense of your happiness or joy. Pero, ayaw mo lang maki-cooperate dahil gusto mo lang. Parang you are trying to prove something. Meron kang gustong isend na message na kahit pa kaya kong gawin na maki-cooperate sa kanya, hindi ko gagawin yun kasi hindi ko tinotolerate yung ginawa niya dati o meron kang hindi tinotolerate. Parang mataas yung standards mo, kumbaga. And you are not to, stoop down the level. I mean, hindi ko masabi na stoop down kasi parehas kayong queen eh. Queen and queen. Actually, pwede nga na ano eh, na same-sex partnership, parehas kayong babae na ikaw kalmado lang pero siya matabil lang dila, masyadong maraming sinasabi. And hindi ko nakita yung argument pero kahit pa maghanap ng away yung kung sino man tong queen na isang to, handa ka na patunayan na deserve mo yung spot na nandyan sa'yo. Alam mo eh kung ano yung bumabagabag sa'yo at alam mo kung ano yung kailangan mong i-address. Remember judgment. Kung mamamatay ka today, tanungin ka ni San Pedro, ano ang nagawa mong kabutihan, na anong ginawa mo sa lupa, sa earth, anong isasagot mo? Iwan ko na yun dun. Anong, ay, Oracle, beware of happy toxins. Something is not how they seem to be. Pwedeng
offeran ka ng marami ni universe, offer, pwedeng job offer to, job offer o kaya romantic offer, offer to start anew sa ibang bansa, pwedeng ganyan. I mean, pwede din na promotion. Maraming i-offer. Hindi naman marami, pero sapat lang na offer ang bibigay sa'yo ng universe. Pwede din naman na ito nga, may isang tao na magre-reach out sa'yo o mag-express ng kanilang attraction towards you, pwedeng ganun, pero hindi ka pa fully nakaka-heal doon sa most recent relationship mo. And, o, hindi pa fully kasi pwedeng fresh pa or parang kakalaya mo pa lang dun sa isang bagay na bumabagabag sa'yo. Tapos, meron na naman bagong parating na example niyan, yun nga ay promotion, new opportunity, o pwede din naman na romantic gesture from another superior, from a superior or from someone from work. So, whatever it is that will be presented to you, beware na it may look good and nice upfront or kapag once na i-offer sa'yo, pero ingat ka na i-gorge mo yung, ubusin mo yung berries na yan or cherries na yan kasi they look good. Pero ingat ka na pang-lure lang siya sa'yo, may kapalit pala, may trade-off. Ingat ka dun sa mukhang maganda on the outside pero pag tumagal na, hindi pala. So, discernment. Discernment ang main message ng card na to. Have that ready, yung discernment na yon as you navigate yung new, lalo na kung may new chapter na, or discernment as you parang reassess kung ano pa yung gusto mo in your life moving forward. So, very, very neutral eh. Ang ano ko sa'yo ngayon, Pisces eh. Um, Happy birthday ah. Ang, alam mo yun, parang maraming challenges na ipipresenta sa'yo, pero you have that calm, ano kay kalmado ka on the inside. Um, well, gusto mang sumabog, hindi emotionally stable and empathetic, kumbaga. Very nurturing. It's watery, calm seas, kumbaga. Hindi ka magla-lash out, hindi ka papatol. Maayos ang lagay ng iyong inner calm ba? Inner emotions, inner sense of self, whatever. Yung basta yung kalooban mo, kalmado siya. And that is very much, parang characteristic na and strength ng Pisces. And you are in that power. Maraming pwedeng gumulo. Alam mo yun, you are in the period of rest, pero mawiwindang ka sa mga pwedeng offer or yun nga yung gesture of romantic gesture. And something may be too good to be true ang i-offer sa'yo. So, mag-ingat ka doon sa too good to be true na yun na i-offer sa'yo. Ingat ka, baka ma-scam ka, yung mga ganun. Or, may mambuli sa'yo, yung mga ganyan. Pero, this is a good, parang, itong dalawang cards na to, good, parang, demonstration na, um, you're in the process of healing. Pero, yun nga, ang power mo ngayon ay calmness. And you are in that space right now. So, like, share, subscribe lang po, Pisces. And sana makita ko ulit next time. Ako si A. And see you soon. Bye-bye!